ang huling part ng ating kwento, sana po ay nagustuhan nyo. May maitutulong ba ko dito? Tanong ni Stella at naupo sa single-seater na sofa sa kanilang living room. Abala kasi sa pag-repack sina Phoebus ng mga pagkain para sa donation nila. Kahapon pa sila nagsimulang mag-repack ng goods. May iilang tauhan din doon ang asawa na tumutulong maliban sa 4 na unggoy na palaging willing to help. Gusto ni Stella na tumulong dahil siya naman ang nakaisip ng gawin ito, pero ayaw siyang patulungin ni Phoebus dahil daw baka mapagod siya. Ito ang naisip ni Stella na gawin para sa napakaraming ari-arian na ipinamana sa kanya. Noong bata pa kasi siya, maraming siyang nakikita na kalye na mga batang kaedad niya na nagpapatentiro sa kamatayan. Mga matatanda na sa kalsada na tutulog, mga pamilya na sa lansangan na nakatira. She wanted to help those people in need pero wala pa siyang sapat na kakayahan noon but, now that she has the means to do it, Stella didn't think twice. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Hindi naman niya kailangan ng ganun kalaking halaga na, sapat na sa kanya kung anong meron siya. Kaya naisipan niya na i-donate ang half ng ipinamana sa kanya sa mga charities, bahay apunan at home for the agents o yung mga organisasyon na nag-aalaga sa mga may edad na napinabayaan ng pamilya. Ang mga kumpanya naman ng yumao niyang ina at lolo't lola ay ang Papa Solomon niya na daw muna ang bahala sa ngayon. Pumayag siya dahil wala naman siyang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya, pero nangako siya na kapag makapagnganak siya at nakapagpahinga ng lubos ay siya na ang mamamahala. Nasa tabi din naman niya si Phoebus, na willing tumulong sa kanya. We can do this, wife. Just rest there. Your due is near, baka nanganak ka pa nang wala sa oras. Let me do this for you, okay. Malambing na wika ni Phoebus habang nakasalampak sa sahig dahil ito ang nakatuka pa may lagay ng delata na pagkain sa bawat bag ng relief goods. Pero mukhang pagod ka na, P, nag-aalalang sambit ni Stella. Kahapon pa kayo panay ang repack samantalang ako. Walang ginagawa kundi ang magpahinga sa taas. Ako pa naman din ang nakaisip na gawin ito, tapos ako din yung walang ambag. Itinigil muna ni Phoebus ang ginagawa saglit at nilapitan ang asawa na nakaupo sa couch habang nakalabi ito. Phoebus kissed his wife, pouting lips. We're halfway through, wife. Just few more packs and we're done. Gagawa na lang ako ng snacks nyo, she said with finality. Tumango si Phoebus at nginitian ang asawa. Make us some delicious snacks so we could have energy to work all day. That made Stella happy. At least naman may naitulong siya kahit papaano. Ayaw na ayaw niya talaga yung feeling ng walang ginagawa. It sucks to feel useless. And she's on her 8th month and 3 weeks of pregnancy. Hindi na naman mas ilan ang pagbubuntis niya. Nga lang ay medyo nahihirapan siya gumalaw dahil malaki at mabigat na ang kanyang tiyan. Okay, Stella clapped in glee. Delicious snacks, coming right up. Please be careful, my love. Huwag papagurin ang sarili, okay? Opo, asawa ko. Malambing na wika ni Stella sa kahinalikan ng asawa sa labi bago pumanhik patungong kusina at sinimulan ang snack sa paggawa. Natawa pa siya dahil kailangan pa niyang kumapit sa asawa para makatayo sa kinauupuan. Si Phoebus naman ay bumalik sa pagiging seryoso ang mukha at pinagpatuloy ang pagre-repack ng kanilang ipapamigay sa mga tao na kailangan ng tulong. He is actually proud to his wife. Unang kita pa lang talaga niya sa mukha ni Stella ay alam niya na agad na nasa tamang tao siya. Napakaswerte niya sa asawa, loving and caring wife. Hindi lang ito ang ginawa ni Stella. After his death, settled with everything, Stella didn't even blink when she told us her plan on her wealth. Nag-donate siya ng ilang milyon sa iba't ibang klase ng charities. Nagdoant din siya ng ilang milyon sa mga schools for scholarships para sa mga bata na gustong mag-aral pero walang kakayahan ang magulang at marami pang iba. Sino naman di ba ang hindi magiging proud sa asawa kung ganun ang ginawa, di ba? Instead of being greedy, Stella chose to share her blessings to everyone. So, sinong nasa tamang pag-iisip ang hindi magiging proud doon? Sino? Para kang tanga nang umingiti dyan na may isa, boss. Isang boses na nagpabalik sa isipan ni Phoebus sa kasalukuyan kaagad na pinatapang ni Phoebus ang kanyang mukha. Strict and dominant activated, just do your job, Zion. He said with stern voice.
Sus, kunyar matapang at tigasin kuno pero nagpa-baby kanina. Napakalambot pa ng boses. No wife, let me do this okay. Tudyo pa ni Zion kay Phoebus at ginaya pa talaga nito kung paano iyon bigkasin ni Phoebus ang mga salitang iyon. Phoebus throw a death glare at annoying Zion. Tend to your work Zion, kung ayaw mong mabato nitong corn beef na hawak ko. Sabi ko nga magtatakal na lang ako ng bigas. Si Koa kasi, bad influence talaga. Pandadamay pa ni Zion sa tahimik na Koa na abala sa paglalagay ng mga pagbibilang ng naisupot na nila. Gulat naman na napatingin si Koa kay Zion nang marinig ang pangalan niya. Bakit na naman Nas Ali ang pangalan ko? Koa asked cluelessly. Tinuro pa talaga nito ang sarili dahil wala talaga itong kaalam-alam sa nangyayari sa paligid. Nananahimik lang ako dito sa gilid, baka si Cyrus ang bad influence, pandadawit din ni Koa. Hindi pwedeng siya lang. Lou, ang bait ko kaya. Tanggi din ni Cyrus sa bentang sa kanyang bad influence. Ako lang yata ang pinakamatino sa atin, baka si Kenzo ang bad influence. Pasa din ni Cyrus. Dawit na lahat, wong iwanan. Ganon ang magkakaibigan. Kalokohan ng isa, damay-damay na. Pero itong si Kenzo ay hindi nagpaapekto. Wala itong naging tugon at nagpatuloy lang sa ginagawa. Mr. Englishero na nga, Mr. Nonchalant pa. Para lang talaga itong yelo si Kenzo. Parang bato at walang pakialam sa mundo. Kaya nga nagtataka sila kung paano. Nagka-jowa itong si Kenzo hindi nga pala salita. Stop arguing, idiots. Continue what you're doing so, we could finish this up. Bumalik sa tahimik ang lahat at nagkanya-kanyang trabaho. Hindi nagtagal at dumating na din si Stella dala ang snack na gawa nito. Tumigil muna sila saglit para magmerienda. Nakasalampak lang sila sa sahig habang kumakain maliban kay Stella na nakaupo sa couch at si Phoebus na patuloy pa rin sa paglalagay ng canned goods sa mga supot. Grabe. The best ka talaga, Stella, magiliw na sambit ni Zion habang nilalantakan ang snacks na ginawa ni Stella. Pahingi ako nito, ha? Dadalan ko ang bebeloves ko mamaya. Bibisitahin ko, baka na-miss na ang kapugian ko. Pagyayabang pa ni Zion. Dalhin mo kaya dito ang girlfriend mo dito paminsan-minsan, Zion. Tatanungin ko lang sana kung seryoso na ba siya sa'yo. Duda talaga ako, Ang ganda-ganda niya tapos pinatulan ka lang. Pinatunong pa ni Stella ang dila niya at nilang. Siguro blinekmail mo siya, ano? O kaya naman ginayuma. Agad na nalukot ang mukha ni Zion. Sa gwapo kong to. Manggagayuma. Baka si Kenzo kamo. Himala na pinatulan siya ng bata, shut the hell up, Vargas. Wika ni Kenzo na walang kainteres-interes matapos nitong batukan si Zion. Akmang rerebat pa sana si Zion nang makarinig sila ng tunog ng pagkabasag ng kung ano. Natigil ang kanilang usapan at lahat napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Tanginal, mura ng lahat dahil sa gulat. Takot ang unang naramdaman ni Stella nang makita ang anak na si Andrew na nakatayo at si Veron na nakaupo sa sahig katabi ng nabasag na malaking vase. Mas malaki pa ang vase na iyon kaysa sa anak. With the mother instinct she has and adrenaline, Stella quickly got up and carefully ran to her two sons. Veron, ayos ka lang anak. Diyos ko, may masakit ba sa'yo? Nasugatan ka ba? Tarantang tanong ni Stella sa anak habang sinusuri ang katawan nito. Ayos lang po ako, nanay. Nanginginig na sambit ni Veron habang nakatingin ang basag na vase bago pumalaho ng iyak. Wala akong pambayad sa vase, nanay. Ang mahal po niyan. Tuldok-tuldok. Makukulong po ba ko kapag hindi ako nakabayad? Magagalit po si Papa. No, son, ani Phoebus saka lumuhad para magpantay sila ng anak. It's okay, Papa, will not get mad. So, don't cry. Sorry po, Papa, hikbi ni Veron. I'm sorry too, Daddy. Sabat din ni Andrew na ngayon ay humihikbi na rin. We are just playing po ni Kuya. I'm sorry po, Daddy. Don't get mad po kay Kuya. I will buy a new vase na lang po, Daddy. Benta ko po ang toys ko tapos po bili ng vase. Ngayon ang dalawang bata ay nagiyakan na. Sabay pa talagang gumawa ito. Nagyakapan pa talaga habang umiiyak. Sino ba kasi ang naglagay ng mga malalaking vase sa bawat sulok ng bahay?
Tandang padamdam panipik. Nakapamewang na sermon ni Stella habang naharap sa asawa at sa mga tauhan nito. Sino? Lahat ng kamay ay nakaturo kay Phoebus. Kaya hinarap ni Stella ang asawa na ngayon ang may takot sa mukha. Ano bang naisipan mo para maglagay ng kanyang kalalaking vase? Hindi mo ba naisip na delikado iyon para sa mga bata? Tandang padamdam panipik. Panenermo ni Stella. Dati ko pa talagang gustong itanong to, ganon ka ba ka-bored dati sa pera mo at winildes mo lang iyon sa walang kwentang bagay? Babukas ang bibig ni Phoebus pero sumasara din kalaunan. Hindi ito makapagsalita at parang takot sa kung anumang sasabihin nito. Nagwaldas lang si boss ng pera sa walang kwentang bagay nang iniwan siya ni Bruja dati. Para daw ipamuka dito na marami siyang pera kaysa doon sa lalaki, at naputol ang karugtong ng sasabihin sana ni Zion nang bumulagta na lang ito sa sahig at nawalan ng malay. Ayan, ang ingay kasi. Naiiling na wika ni Koa habang nakatingin sa walang malay na si Zion dahil binato ito ng kanilang boss ng delata ng corned beef na kanina pa pala hawak. Headshot ka tuloy. Zion, tumulong ka na. Huwag ka na magtampo dyan, nagmumukha kang tanga. Malakas na sigaw ni Koa kay Zion na nakahalukip-kap sa gilid at nagtatampo. Magdadalawang linggo na ang nakakalipas pero hindi parent sila nito pinapansin. Sobrang daldal kasi at walang preno ang bibig kaya ayon nabato ng canned corned beef. Tapos may gana pa itong magtampo kasalanan din naman niya. Ni hindi sila kinakausap sa kakinikibo. Si Stella lang at ang mga bata ang kinakausap ng loko. Ayoko nga, kulit mo naman. Parang bata na maktol ni Zion at tinalikuran sila habang bumubulong-bulong ito sa hangin. Napanganga naman ang lahat sa inakto ni Zion. Para itong bata na hindi nagawa ang gusto. Kahit si Kenzo na leader ng mga nonchalant at napanganga din. Even Phoebus, gaped for a seconds pero si Stella ay natawa na lamang at nilang. Last delivery na kasi nila ng mga binalot na mga relief goods na binigay nila. Nagbabuhat sila ng mga kinarton-karton na bagahe papuntang garahe para ikamada sa loob ng mga nakahilirang truck pero itong si Zion ay walang balak na tumulong mukhang nagtatampo peren ito. Nasa may dapit garahe sila abala sa paghahakot ng mga karton ang ibang tayhan ni Phoebus pati na rin ang mga unggoy maliban lang kay Zion. Kahit si Phoebus ay tumutulong din, si Stella naman ay taga-sulat ng inventory kung saan na charities and organizations ay deliver ang mga iyon. Hayaan nyo na muna si Zion. Marahan na saway ni Stella. Inaasar nyo kasi araw-araw, Ayan tuloy, hindi na kayo pinapansin. Mas malala pa siya kung mag-tantrums kaysa kay Andrew. Suyo malala talaga parang babae, Naiiling pa na komento ni Cyrus. Wife, kiss ko po, bigla ang sabat ni Phoebus na sumusulpot na lang bigla sa usapan nila sabay patuli sa labi nito. Stella leans forward to kiss her husband's pouting lips. Matapos halikan ni Stella ang asawa ay bumalik agad ito sa paghahakot ng mga goods. Just like that. Nilang at natawa na lang ng palihim si Stella. She knows that when Phoebus lifts 5 boxes of goods he runs into her to ask for a kiss. Yun ang napansin niya sa asawa. Kada 5 karton na nahahakot, isang halik. Duga talaga ni boss, may pakis siya palagi. Cyrus shake his head he complains. Sana nandito din ang baby Amazona ko para may taga-kiss din sa akin. Lumapit naman si Koa kay Cyrus at tinapik-tapik ang balikat nito. Magtrabaho ka na lang dyan, hanggang pangarap ka na lang ng gising dyan sa baby Amazona mo. Kantsaw pa na sabi ni Koa. Umikot naman ang mata ni Cyrus. Swerte ka dahil madali lang paamuhin ang baby loves mo. Yung akin kasi may pagka-Gabriela silang. Napakatapang. Mas nanununtok pa nga yun kaysa sa akin, Nilang na wika ni Cyrus pero kitang-kita sa mata nito ang pagmamahal at pagkamangha tuwing nagkukwento. Muntik pa ngang mabugbog yung isang pasahero sa eroplano na nanghipo, Of course. Madali lang paamuhin ang chika babes ko dahil kilalang kilala ko siya. May pagmamalaki pa sa boses ni Koa. Pero alam mo, parang kang tanga nang umingiti habang nagkukwento dyan. Nangingingilabot balahibo na wika ni Koa. Hinaplos-haplos pa nito ang batok. Nagiging kamukha mo na si boss tuwing ikinikwento dati si Stella, Tumaas ang kilay ni Stella sa narinig. Pinag-uusapan na pala nila ako dati. So, laman pala ako ng chismis nyo dati pa.
Pang-uusisa ni Stella. Yes, baliwalang ani Koa. Abala ito na tulungan ng ibang tauhan na magpasa ng carton. Dati noong mag-iisang buwan ka pa lang sa kasa, na love at first sight si boss sa'yo. Sabi pa nga ni boss dati na that woman keeps running on my mind, I think I have a crush on her. Sinichita ni Cyrus si Koa at pinandilatan ito na parang may nasabi ito na para lang dapat sa kanila. And a realization drawn into Koa. Mabilis nitong tinakpan ang bibig gamit ang dalawang kamay na may malalaking mata na tila gulat sa mga binitawan na salita. Ano nga ulit ang sinasabi mo, Koa? May ngiti na kinukoble si Stella sa mga labi. Umakto siyang kunyar ay istrikta. Pakituloy ng sinasabi mo, Koa. Ano nga ulit yun? Mabilis na umiling si Koa. Nakatikip pa rin ang bibig nito. Wala kaya, Ms. Stella pilit na tanggi ni Koa. Tumingin pa ito sa Derek sayo ni Phoebus na ngayon ay papalapit na sa kanila. Hindi, may sinasabi ka kanina, giit pa ni Stella. Ngayon ay tuwang-tuwa na siyang pagmasdan ng takot at namumutlang mukha ni Koa. Wala, kinakabahan na wika ni Koa sabay lunok ng sunod-sunod. Pauso ka naman, Ms. Stella, At nang tuluyang nakarating si Phoebus sa kanila ay humingi ito ng halik kagaya ng ginagawa nito lagi pero imbes na halikan ni Stella ang asawa ay pinagtaasan niya ito ng kilay at inusisa. Ano itong sinasabi ni Koa? Sa akin ha, Phoebus Altaroza. Pinag-cruise pa talaga ni Stella ang mga braso sa harap ng dibdib. Gulong-gulo naman na nagpalipat-lipat ng tingin ni Phoebus sa asawa at kay Koa. What did Koa tell you? Naguguluhan na tanong ni Phoebus. Sabi ni Koa na love at first sight no. Malakas na sigaw ni Koa para pigilin sa pagsasalita si Stella. Nalinti ka na. Dapat sekreto lang iyon, Hindi ko sinasadya na masabi, boss. Patawarin mo ako. I can't understand a bit. What's happening? Nalilito na sambit ni Phoebus. He couldn't really understand them. Hindi naman siya slow, pero wala talaga siyang magets, Kasi si Stella na ang nagsalita habang si Koa naman ay parang nakahanda ng tumakbo dahil isinuot na ang tsinelas nito sa palapulsohan. Nabanggit ni Koa sa akin ngayon lang na love at first sight ka daw sa akin. Sabi mo pa nga daw ay that woman keeps running on my mind, I think I have a crush on her. Totoo ba yun? Hindi na nagawang matapos ni Stella ang salita nang bigla na lang tinakbo ni Phoebus ang kinatatayuan ni Koa at hinabol ito ng may tsinelas na hawak sa kamay. Come back here, you moron. Malakas na sigaw ni Phoebus habang hinahabol ni Koa. I said that's supposed to be a secret. Why did you just spill it? Gigil na sigaw pa ni Phoebus. Hindi ko sinasadya, boss. Nadulas lang ako. It was all an accident. And accident happens all the time. Balik na sigaw ni Koa habang tumatakbo para sagipin ang sarili sa hagupit ni Phoebus. Tiyak kawawa siya kapag naabutan, if I beat you to pulp and you hospitalized because of it, can that be considered as accident? Bulalas ni Phoebus. Nagmistulang si Tom at Jerry na tuloy si Phoebus at Koa. Nagpatintero ito sa mga kotse ni Phoebus na nakaparada lang sa garahe. The two was still chasing and escaping from each other. Nilang na lang si Stella at sinulyapan ni Cyrus sa gulad niya. Wala pa man din siyang sinasabi ay agad na nagsalita ito para dependahan ang sarili. I don't know anything. I'm innocent defensive na wika ni Cyrus at naghakot na lang ng carton dahil ang dalawang mga isip bata ay naghahabulan peren. Umabot na nga ang mga ito hanggang kabilang banda, sa garden area. Wala na talagang pag-asa ang lahat. Maybe I should stop hoping that they will change. Kausap ni Stella sa sarili. Yeah, maybe I would. Mama, nanaae. Naaga ang pansin ni Stella dahil sa mga tinig na iyon. Nang lumingon siya, nakita niya ang dalawang anak na may hila-hilang toy cart na puno ng laruan. Mama po, I can give this to some kids po. Inusenteng tanong ni Andrew habang turo ang toy cart na hila-hila. These are my old toys po. I wanted to give this to those who want it. Can I po, mama ko? Ako din po, nanay. Talagang nagtaas pa ng kamay si Veron habang hawak din ang toy cart na puno ng Barbie at stuffed toys. Madami pa naman po akong Barbie na laruan po, kaya ibibigay ko din po ito, nanay. Stella was a bit emotional.
She can't believe she just raised two loving and kind sons. Kaya hinayla ni Stella ng marahan ang dalawa at yinakap ng mahigpit. She is proud having these two sons of him. Kahit hindi man siya ang nagluwal sa dalawa, parang anak na rin ang turing niya sa mga ito. Opo naman mga anak, masayang wika ni Stella habang naluluha ang mata. Thank you sa mga toys nyo. We love you po. Galak na wika ng dalawa ng sabay. At mahal ko din kayong dalawa po, pinupog ni Stella nang halik ang dalawang supling. Ah, Mama, what is Daddy and Tito Koa doing po? Takang tanong ni Andrew nang makita na nakahiga na sa damuhan si Koa at nire-wrestling ni Phoebus. Naglalaro po sila, Nanay. Segunda din ni Veron habang inusenteng nakamasid sa dalawang nagpapatayan na sa damuhan. Pwede kaming sumali, Nanay. Tara, Kuya, sali tayo. Gagad ni Andrew kay Veron at hinayla ito papunta sa dalawang isip bata na nagrumble na. Hindi na nagawang magprotesta pa ni Stella dahil tumakbo na ang dalawa. Stella can't help but to shake his head. Talagang wala ng pag-asa na tumano ang mga matatanda sa bahay na ito, walang buhay na usual niya at hinimas ang kanyang tiyan. Sana paglabas mo ay hindi ka maging katulad nila, anak. Please, maging matino ka naman. Only a woman can hope. Little did Stella know that no one in the household was sane and sensible. Lahat nagmana kay Phoebus sakit sa ulo. Please call me immediately if something happens, okay? Hindi na mabilang ni Stella kung ilan the best na iyong sinabi ng asawa ngayon araw lang. May importante kasi itong dapat lockerin at hindi siya pwedeng sumama kaya may iwan siya sa kabilang bahay. Ayaw naman sana umalis ni Phoebus pero urgent matter talaga kaya kailangan na lang pamunga sa kumpanya. Opo, hobby ko, paninigurado na wika ni Stella sa asawa. She even kissed his husband just to make it at ease. Tatawag ako agad kapag may mangyari, be careful, my wife. It's your due week. Anito sa kabadong boses. Ninang said that any day this week you'll give birth. Baka ngayong araw o bukas pilit ni Stella ang matawa sa hitsura ng asawa. Hindi niya kasi moari kung natatay pa ito o ano. Pero totoo nga iyon, due week niya na kaya kahit anong oras man o araw ay mangganganak na siya. Bilasan mo lang para makauwi ka kaagad para hindi ka na mag-alala pa, okay? Napahinga ng malalim si Phoebus. Halata talaga sa mukha nito na ayaw umalis. Parang ayaw ko na tuloy iwan ka. Pahayag ni Phoebus habang may mapupungay na mga matang nakatitig kay Stella. I don't want you to live here alone. I just can't. Kanina pa nakatayo ang dalawa sa may bakana ng kanilang pintuan dahil ayaw talagang umalis nitong si Phoebus. And plus, he's acting so adorable that even Stella can't resist. Hindi naman ako mag-isa, Kasama ko si Zion at itong baby natin, malambing na pahayag ni Stella habang hawak-hawak ang kamay ng asawa. Team not alone. Phoebus gave again a deep sigh. Nagdadalawang isip siya kung aalis pa ba o mananatili na lang sa kanilang bahay but, it's an important meeting. He left with no choice. Okay, Phoebus said, defeatedly, before he reached his wife's nape and tilted it a bit so he could give her a kiss. Take care of yourself for me, my love. Matamis nang umiti si Stella at niyakap ng mahigpit si Phoebus. Opo, asawa ko. I love you always and forever, my wife. Mahal din po kita, sobra. Stella replied with so much love in her heart. Kumalas silang pareho sa yakap. Phoebus was now walking to his parked car with so much hesitation, kaya kumaway si Stella sa asawa para sabihin na okay lang ito. Kapag Kwan ay sumulyap ulit ng isang beses si Phoebus bago tuluyang pumasok sa loob ng kotse. Matapos ang mahaba-habang palimanan ay nakaalis din ang asawa. Pumasok sa loob ng bahay si Stella at isinara ang pintuan. Sumalubong sa kanya ang nakakabinging katahimikan sa loob. Wala ang mga bata dahil pumasok ito sa eskwela kasama si Cyrus. Si Kenzo at Koa naman ay kasama ni Phoebus sa lakad. Tanging siya lang at si Zion ang naiwan. Miss ko na agad sila, sambit ni Stella habang pinagmamaden ang kabuuhang kanilang living room. The silence was so loud that she couldn't bear a second to last, kaya umakyat siya sa kanilang kwarto para ayusin ang gamit sa panganganak dahil diretso agad sila mamaya sa hospital para doon na maghintay sa kanyang kapanganakan. Nasanay kasi siyang puno ng ingay ang bahay. Minsan nakakamiss din pala ang ingay ng mga isip bata niyang kasama.
Marami talaga ang nabago sa buhay ni Stella simula nang makilala siya si Andrew. She meets amazing and crazy people that she didn't think they could be her best of friends. Mga taong nagparamdam sa kanya kung gaano kasarap ang mahalin at magmahal. Mga taong nagpabago sa pananaw niya sa buhay. Ang mga taong gusto niyang makasama habang buhay. Matapos mailagay lahat ni Stella ang mga kailangan sa duffel bag ay bigla na lang may sumidhing kitot sa kanyang tiyan na pangiwi siya dahil sa sakit. It was bearable at first. She seeks something to hold on to. Naglakad si Stella at naupo na kama and isang kamay ay itinukod niya sa bandang likuran para maging suporta sa bigat habang ang isa ay nakahawak sa kanyang kumikirot na tiyan. Napangiwi muli si Stella nang maramdaman na parang may gumagalaw sa loob niya. Kangina! Huminga ng malalim sa Stella at panay ang ihip na parang napapaso ito. Napapakagat siya ng labi dahil sa sakit. Wala pa naman din ang asawa niya. Akala niya sa mga susunod pa siya na araw mangganganak, mukhang mapapaaga ang paglabas ng baby, excited masyado. Anak, kalmahan mo lang muna, Stella breath out. Wala pa ang daddy mo. Kalma ka lang dyan, pinakiramdaman muna ni Stella ang tiyan. Hindi pa naman pumuputok ang kanyang panubagan kaya. Nang kumalma at nawala ang hilab ng tiyan, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papalabas ng kwarto. Nang makaabot siya ng ibabaw ng hagdan ay nang may maramdaman na parang may dumadaloy na kung ano sa kanyang hita pababa. Oh, shit, mahinang mura ni Stella nang makita ang tubig na sahig. Relax Stella, relax. Breath in. Breath out. Tangina. Muling humilab ang tiyan ni Stella. Kaya naman ang sakit sadyang hindi lang siya comfortable dahil parang hinahalukay ang kanyang tiyan. Zion, Stella shouted at the top of her lungs. Zion. Napakapit muli si Stella sa railings ng hagdan habang ang isang kamay ay humahaplos sa humihilab na tiyan. Zin. Maya-maya pa'y nakarinig si Stella ng sunod-sunod at mabibigat na yabag at kapagkuan ay bumungad sa kanya ang tarantang mukha ng binata. May towel pang nakasabit sa leeg nito at basa pa ang buhok. Nakasando lang ito at boxer shorts. Stella kinakabahan na tawag ni Zion sa kanya at lumapit sa kanya. Napadako ang paningin nito sa tubig na nasa sahig kaya malakas itong napamura. Holy shit, your water just broke. The water broke. Nagsimulang matarante si Zion, napa-English pa nga ito dahil sa pagkataranta. Lamingo-lingo ito sa paligid na parang may hinahanap. Zion started to panic. Fucking fuck. Naglakad purun par ito si Zion at hindi alam ang gagawin. Stella, you're about to give birth. Holy ko, what I'm gonna do. Tangina. Stella, kung hindi lang humihilab ang tiyan ni Stella ay makanatadyakan niya pa si Zion ngayon. Mas natatarante pa ito kaysa sa kanya na siya naman ay mangganganak. Nanginginig pa nga ang mga kamay nito, tulungan mo na lang ako makababa. Mahinahon na sambit ni Stella. She needs to be calm. Agad siyang inalalayan ni Zion sa pagbaba ng hagdan. Maingat ang bawat habang na ginagawa ni Stella. Ramdam niya ang nanginginig at malamig na palad ni Zion, medyo basa pa nga iyon. Parang magkokolaps na itong si Zion, napakaputla ng mukha at labi. What if you umirka na lang kaya, Stella? Parang tanggang pahayag ni Zion. Halatang natatarante ito dahil kung ano na lang ang sinasabi. Kaya mo ba akong paanakin, ha? Tanong dito ng dalaga. Agad na umiling si Zion, no. Hindi pala, watch. Napahinto sila sa paglakad dahil humilab na naman ang tiyan niya. Ayos lang ako kaya ko pang maglakad. Ngumingiwi si Stella dahil sa kirot. Palagay niya ay nasugatan niya ang kamay ni Zion dahil humihigpit paminsan-minsan ang hawak niya dito. Hindi naman nagrereklamo si Zion. Nang makarating sila sa kotse ay agad siyang pinaupo ni Zion sa passenger seat. Kunin mo ang bag sa taas, sa kwarto namin ni Phoebus, nasa kama lang iyon nakapatong. Sumandig si Stella sa headrest ng upuan, agaran ni sambit ni Zion at kumari pa ng takbo. Wala nga itong suit na tsinelas, Siya naman ay kinuha ang cellphone sa bulsa ng bestida na suot at tinawagan ang asawa. Yes, wife, is everything okay? Bungad kaagad ni Phoebus nang sagutin ang tawag niya. Huminga ng malalim si Stella. May sasabihin ako sa iyo pero huwag kang mabibigla, okay? That made Phoebus agitated. Telling me not to panic makes me really feel like I should, my wife. Kinakabahan ako.
Ano kasi? Sinulyapan ni Stella ang mantsa ng basa sa bestida niya sa umiwi. Pumutok na ang panubagan ko, nakarinig na lang si Stella na parang may nahulog na kung ano sa kabilang linya. Nang tiningnan niya ang tawag ay naputol na ito. Sana naman hindi siya nahimite. Pabulong na ani Stella. Sakto naman na dumating si Zion, dala ang dalawang duffel bag. Dali-dali nitong tinapon ang bag sa backseat at umikot papasok sa driver seat at agad na pinaharurot ang sasakyan. After a short ride, they finally arrived at the hospital. Hindi alam ni Stella kung anong nangyari sa asawa. Hindi niya na muli ito natawagan pa. Doctor, I need a doctor. A girl doctor. Nagkukumahog agad na sigaw ni Zion nang makapasok sila sa loob ng hospital. Pinagtitinginan sila ng mga tao sa lobby. Si Zion pala ang pinagtitinginan. Naka-boxer at sando lang tapos wala pang tsinelas. Hanggang ngayon ay nakasabit pa rin ang towel na leeg. Mukhang hindi na aware si Zion na ganun lang ang suot nito. Mangganganak na ang boss ko. Ay hindi ang asawa ng boss ko. Sigaw pa rin ni Zion. Babae na doktor lang dapat. May attending nurse naman agad na umasikaso sa kanila at agad siyang pinaupo sa wheelchair. Good afternoon, Mrs. Altaroza, nakangiti na bati ng ninang ni Phoebus na ang niya mismo. Agad na chinek nito kung ilang cm na siya, 6 centimeters, Mrs. Altaroza. Imporma ng doktor sa kanya bago hinarap ang nurse sa likuran. Bring the patient to the reserved room for Stella Altaroza, now. Napamura na lang ng palihim si Stella dahil mas tumatagal mas kumikirot ito. The more time the runs, it gets more and more painful. Put angina, hindi ka na makakaulit sa akin, lamok ka. Naiiyak na sambit ni Stella dahil humilab na naman ang tiyan nito. Ang sakiiit. Hindi na nagawang patayin ni Phoebus ang makina ng sasakyan dahil sa labis na pagmamadali. Nahabol pa sila ng pulis dahil sa overspeeding. Halos paliparin niya na ang kotse para lang makarating agad sa hospital. He almost lost his composure and consciousness when he heard that his wife's water just broke. Iniwan niya ang importanteng meeting. His wife is his priority. Asawa muna bago iba. That's his personal mantra. Where's the room of Stella Altaroza, miss? Phoebus asked the lady on the counter with the sense of urgency in his voice. She's my wife and as she was about to give birth. My wife, mangganganak na siya, boss. Napabilang ang atensyon ni Phoebus sa pinanggalingan ng pamilyar na boses na iyon. When he turned his head, it was Zion who called him, just wearing a boxer and sando without slippers on. Magulo ang buhok nito at gusot ang damit. May mga pulang marka din ito sa braso at kamay at mapula pa. Parang sumabak ito sa gyera sa hitsura. What the hell just happened to you, Zion? And where the fuck is my wife? Tandang padamdam panipik. Bulalas ni Phoebus pero batid pa rin ang kaba at takot sa boses nito. Where is she? Relax lang tayo boss, oo. Nasa private room siya ngayon, on labor pa daw. May ibinigay na maliit na notebook itong si Zion sa kanya at may nakasulat doon na parang scribbles lang. Basahin mong maiigi, boss. Pinaghirapan ko yang isulat kanina habang nagsasalita ang doktor sa loob. Basta ang naintindihan ko lang doon ay 6 centimeters na daw si Stella. Maghintay lang daw ng kunting oras para maging fully dilated ang puwerta daw ni Stella. Ganun, pero hindi ko naman gets masyado boss. Nagpalingalinga pa si Zion sa paligid dahil nawala na lang bigla si Phoebus sa harapan niya. Saan ka na, boss? Pambihira, iniwan na ako bigla, GJ, iniwan ba naman ng mag-isa habang nagsasalita? Hayes, naku na lang talaga. Iling ni Zion bago lumakad at sinundan ng boss. Si Phoebus naman ay nagmamadaling tinungo ang private room na kinaroroonan ng asawa. Pagkabukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanya ang parang nahihirapan na mukha ng asawa at puno ang pawis ang buong mukha nito habang nakahawak ng mahigpit sa bed. Hey, wife, nauutol dahil sa kaba na wika ni Phoebus sa kadinaluhan ng asawa, are you okay? Malamang hindi. Malakas na sigaw ni Stella sa kanapangiwi. Kita mong mangganganak na ako, nagtatanong ka pa kung okay lang ako. Tandang padamdam. Malamang hindi. Phoebus immediately cooed his bursting wife and hugged her so tightly with gentleness. Lean your weight on me, my wife. Sandalan mo ako ngayon, ako ang bahala sa iyo.
Pagpapakalma ni Phoebus sa asawa, agad naman na isinandal ni Stella ang sarili sa malapad na dibdib ng asawa. And just like that, the pain was slowly drifting away. His embrace was really her solace. Hinahagod ni Phoebus ang likod ng asawa. Ramdam niya tuwing humihilab ang tiyan ni Stella dahil humihigpit ang yakap nito sa kanya. Stella body hardened as her belly hurts. Phoebus was worried as wala siyang ibang magawa. He felt useless seeing his wife suffering from pain and he can't do nothing about it or even to ease it. Siya, I'm here. You're so brave, Mama. Binubulong ni Phoebus tuwing sumasakit ang tiyan ng asawa. I love you. I love you. Ang sakit, Tangina. Daing ni Stella. Hindi ka na talaga makakaulit, lalaki ka. Panyata ang sakit. I'm sorry, that's the only word that comes out from Phoebus' mouth. Naiiyak din si Phoebus tuwing nakikita ang nahihirapan na mukha ng asawa. He can't bear to watch even just for a glimpse of his wife's disheveled face every time her belly turns. I love you, always. Today, tomorrow, and for a lifetime. Too much information, Phoebus. Agara na putol ng ninang niya. Your wife is ready. I can feel the head of your baby at the edge. Sinusunod lang ni Phoebus ang lahat ng utos ng kanyang ninang sa kanya. Sinabi nito na kargahin ang asawa papuntang bed dahil handa nang lumabas ang kanilang anak. His most anticipated moment. Hanggang dito ka na lang po, sir. Pidgel sa kanya ng isang nurse nang nasa tapat na sila ng delivery room. Can't I just go in? Pinagbilin po ng misis nyo na huwag kayong papasukin sa delivery room. Huling sinabi ng nurse bago isinara ang pinto. Nagpabalik-lakad naman si Phoebus sa harap lang pintuan. He can clearly hear his wife screaming so loud. Parang nadudurog ang kanyang puso tuwing sigaw ng asawa. Habang si Stella naman sa loob ay panay ang ere. Push, Mrs. Push. Ag. Sigaw ni Stella habang umiere. Kahit masakit, ere pa rin. Halos tawagin niya na ang lahat ng santo para lang maitawid ang panganganak. One last push. Huminga ng malalim si Stella bago ibinigay ang buong lakas para umir. And a few more push. Stella sigh in relief. Kasabay ng pagkawala ng malay niya ang iyak ng kanyang anak. At nagsimulang magdilim ang lahat. While Stella did her all to have a normal delivery, Phoebus on the other hand was at the chapel near the delivery room with bended knees. Lord, please, take care of my wife and baby. Safe delivery please. Phoebus begged God as his tears slowly fell from his eyes. Huwag mo na pong pahirapan ang asawa ko. Take care of them. Huwag niyo po sanang pabayaan ang mag-ina ko. Boss. Si Stella nanganak na. That almost made Phoebus jump into happiness. Dali-dali siyang tumakbo patungong delivery room. Sakto naman nakakatapos lang malinisan ang asawa niya at anak. Phoebus couldn't contain his happiness when he saw the swaddling clothes that were wrapped against the baby. It's a girl. Munting tinig ang namutawi sa bibig ni Phoebus. It's finally a girl. Bumuhos ang luha ni Phoebus. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Mabilis ang pintig ng kanyang puso pero hindi dahil sa kaba, bagkus, ay dahil sa labis na galit. I have my baby princess, hikbi ni Phoebus habang maingat na kinarga ang anak. At napuno ng galit ang puso ni Phoebus nang makarga niya ang anak sa bisig. He's totally in cloud 9. Grabe ang saya kapag nahawakan mo na ang anak mo. Nanginginig ang buong katawan ni Phoebus. He can't believe he's having a daughter now. At last, magkakaroon na ng babae sa Casa de Alta Rosa bukod kay Stella. You're so pretty, my little princess, hinalikan ni Phoebus ang maliit na kamay ng anak. You're so tiny and adorable. Lumapit si Phoebus sa walang malay na asawa at hinalikan niyon sa noo. Thank you for giving birth to our tiny little princess, wife. I love you, Stella Abaniego Altaroza. If this is the life that awaits, Phoebus would willingly go through again that hardships just to have this family at the end. Naging masaya ang pagsasama nilang mag-asawa. Ang sarap lang sa feelings na makatagpo ka ng isang mabait, at responsible, maalaga, malambing, may respeto na lalaki. Yung handa kang ipagtanggol, yung willing magbago para sa'yo. Yung gagawin ang lahat sa ikakasaya ng puso mo. Mapapasana all ka na lang talaga. Kapag ganon ang asawa mo. Thank you Lord.
Hanggang sa muli, mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat sa support at tiwala.